So, Canada Day ngayon dito sa Canada. Siyempre, sinasamantala natin yung holiday. So, nandito tayo ngayon sa border. Michigan, US border. So, ayan sa likod ko. Ito yung Blue Bridge. Blue Water Bridge. So, napakaganda niya. Ito yung isa sa mga attraction dito sa Sarnia. So, napakalapit natin sa US. So, ito yung magandang puntahan, lalo na pag summer. Kasi, pang summer activity talaga dito. So, nandito yung mga water activities. Maraming nagsuswimming dyan sa lake na yan. So, papuntahan tayo sa US flag. So, ayun lang guys. Since ito nga yung border, dito rin yung madalas na nagpa-flagpole yung mga expiring permit. At saka yung mga nakakuha ng LAMIA na kailangan madali ang process. So, napapansin nyo marami ngayong mga posts about flag polling. So, naglabas na naman ng bagong policy si Canada sa mga PGWP, especially sa mga PGWP na pa-expire na yung permit. So, sa mga kumukuha pa lang ng permit ng PGWP, hindi po recommended ngayon na kumuha sa border. Kasi nadadagdagan yung trabaho ng mga border, mga officer. Kasi dapat online naman po talaga. So, kasi ngayon, parang ang hirap na rin kumuha ng PGWP kasi yung mga employer, naghahanap na ng physical na hard copy ng permit. So, yun. So, kaya mas maganda kung recommended 3 to 4 months before expiry, makakuha ka na. Pinrocess mo na siya online. Kasi pwede namang gamitin yung extension letter para dun sa pag-a-apply ng work. So, napapansin nyo guys, marami na ngayong mga parang ini-encourage yung mga tourists na kung makakuha ng working permit sa border, lalo na kapag meron kang LAMIA or job offer. So, para sa akin, hindi po recommended yon. Parang pinopromote nyo ng parang illegal siya. Kasi unfair yon sa mga online na nag-apply, kagaya namin. Kasi online kami nag-apply ng PGWP. At saka, nakakadagdag trabaho yun sa mga, yun nga, sa mga officer. At pati na rin po sa mga tourists na naghahanap ng work dito since palapit na nga din mag-expire yung policy na yon hanggang next year, February na lang. So, maganda po, online na rin po natin i-apply. Kasi napaka-risky po mag-apply sa border. Hindi siya recommended. Bakit? Kasi nga, yun nga, hindi naman talaga, may online process naman po kasi. At saka, ang process usually is 4 months, merong 1 month, so depende. So, hindi po natin, napakalaking risk, maapektuhan yung PR, tsaka, ayun. So, hindi siya recommended, guys. So, marami ako nababalita ang mga vlogger na para bang pinopromote pa nila yung pagpa-flagpole. So, napaka-unfair po. Kasi ngayon, online process naman po lahat. Hindi kailangan na pumunta talaga dun sa border. Kasi parang, kumbaga sa Pilipinas, para bang, ano ka, sumingit ka, basta-basta. So, kailangan hintayin natin na yung final decision. At saka, bukod pa doon, nababalitaan din kasi, nababasa ko sa mga posts na puro positive yung pinopost nila about flag polling. Hindi po lahat na napopost na nakikita nyo, totoo yun. Kasi marami ring mga nade-detain sa custom. So, meron rin ako nabasa, napanood na vlog na expired na talaga yung PGWP since hindi nga niya pinrases. Hindi niya, in a
inasikaso kagad yung PR niya, na pinrases. Hindi niya, inasikaso kagad yung PR niya. So, parang work lang ng work dito. Hanggang sa na-expire yung PGWP niya ng 3 years, hindi na po siya inalaw dun sa flagpole. Dito po mismo yan sa Sanya border. Hindi na siya inalaw kasi nga parang kasalanan niya na hindi mo kagad inasikaso yung PR mo. Tapos ngayon, magpapa-extend ka na naman ng work permit. So, ang ginawa sa kanya, parang na-detain siya. Hindi lang sa kanya, marami na rin po ako nabalitaan. Hindi na-detain, tapos yung iba, pinabibili ng permit, ng ticket, pauwi sa Pilipinas. Kasi 'di ba, sobrang bait na ni Canada na na-approve na yung visa mo, tapos binigyan ka pa ng 3 years PGWP, tapos hindi mo pa rin inasikaso yung PR. So, yun yung napaka-importante po dito sa Canada na hindi lang puro trabaho na puro basta kumita ka lang. So, kailangan po dito is ma-secure natin. Hindi lang naman yung job mo, kundi yung status. So, yun yung sinasabi ko sa mga kakilala ko na mas pipiliin ko yung job offer na minimum na salary na merong PR supporting documents kaysa dun sa malaking offer na hindi ka matutulungan sa PR mo. Kasi kaya nga tayo nandito sa Canada para maging resident tayo. So, kasi yung permit na yan, since ano naman yan, para sa mga newcomer, dapat pag patapos na yung PGWP natin, maiksi lang ang 3 years. So, dapat na-secure na natin, mayroon na tayong nomination, at naka-on process na rin yung PR natin. So, yun lang guys. So, yun lang, hindi po dapat pinopromote yung flagpole kasi napaka-unfair niya talaga. Kasi 'di ba, napakahirap tayo pumunta dito, naghintay tayo ng matagal sa study visa. So hanggang sa ma-PR, mahabang journey pa rin ang hihintayin. So iiwasan natin yung pagpa-flagpole, lalo na kahit tourist lang tayo dito. So mas maganda online process pa rin po kasi kung meron naman tayong mga valid documents for work permit, i-online na lang po natin. Mas safe din po yon. At saka, yun naman po talaga ang dapat. Kasi nga Canada, dito is online. Self-service. So, para hindi rin na naiwasan din yung paghihigpit. Kasi syempre, yung mga government employee dito, syempre, ayaw nila ng maraming trabaho. Ayaw nila na nasi-stress sila. Napaka-hassle nun, yung parang ang daming tao sa border kumukuha ng mga permits. So, parang yung nababasa natin nakakakuha sila na approval. Tsambahan lang po yun. Pero, syempre majority, hindi po talaga nakakakuha ng permit. May mga nade-detain at saka pinapabalik sa Pilipinas, pinabibili ng ticket. So, imagine nyo, napakamahal ng pamasahe pabalik ng Pilipinas. Hindi ka makakalabas dun sa custom hanggat hindi mo sila pinapakitaan ng confirmation ticket na pauwi ng Pilipinas. So, yun yung nakakatakot. Kahit ako ayoko nang pipila ng personally kasi nga online naman 'di ba? Dapat take advantage natin yung self-service dito, napaka-convenient. So, yun lang guys. So yun. So maglalakad-lakad na lang tayo. Papunta dito sa US flag. Ang sarap dito. Ang ganda ng ano dito, napakalinaw ng tubig. 'Di ba? So talagang so dito sa Canada, talagang doble ingat tayo. So, kailangan na iwasan natin yung mga madali ang process. Kasi, syempre, Canada, yung online nga po dito. So, napaka-techy ng lugar na to para, diba? So, iwas-iwasan na rin natin yung mga madalian na process na yan. Kasi illegal to siya talaga. So, kung nagmamadali, ganoon. Kailangan mahaba talaga yung patience mo dito. Pero sa akin, okay na yung online process. Kasi, pag nag-online process ka naman, makaka-receive ka naman ng letter, ng application,
has been deceived, mga ganon. So, pwede naman proof yun na pakita sa employer, meaning, implied status ka na nun. So, 'di ba? Bakit mo pa i-risk yung status mo dito sa Canada? 'Di ba? Eh, mas marami namang na-approve na online kaysa flagpole. Hindi lang natin nababalitaan kasi usually hindi nila pinopost. Pero yun nga po yung mga, lalo na sa ngayon na sobrang higpit na ni Canada. So, yun lang. So, yung US flag pala ay nasa kabila. So, yan. Yun lang guys. So, maglalakad-lakad pa tayo hanggang dun sa dulo.